Taong 2008 pa pala walang CCTV system sa Terminal 3 ng NAIA. Ang mas nakalulungkot, isa lang ang CCTV system sa mahigit 20 kakulangan sa binansagang worst airport in the world. Live mula sa NAIA Terminal 3, may report si Bam Alegre. Bam. Jessica, nataon yung insidente ng pamamaril dito sa NAIA Terminal 3 sa panahon na dadami yung mga pasahero na gagamit ng paliparan at hanggang ngayon malaking issue pa rin ang pagkakaroon o hindi pagkakaroon ng CCTV system dito sa Terminal 3. Narito ang ulat. Kung may gumaganang CCTV lang sana sa arrival base ng NAIA Terminal 3, mas madali sanang malulutas ang pamamaril kay Zamboanga del Sur Mayor Ukol Talumpa, isang sanggol at dalawa pang iba. Pero ayon mismo kay MIA General Manager Jose Angel Honrado, 2008 para walang CCTV system sa Terminal 3. Isa lamang ang CCTV system sa 23 kakulangan sa paliparan na natukoy sa ahensya. Passenger boarding bridges, alam mo siguro marami ng reklamo sa mga tao na naglalakad sila sa tarmac, hindi ba? Kasama na dyan yung baggage handling system, kasama na dyan yung flight information display system, yung computer system, yung local air network system. Paliwanag ng pamunuan ng NAIA, hindi pwedeng maglagay basta-basta ng CCTV. Yung CCTV system ng airport, hindi standalone, nakagaya ng nag-CCTV sa bahay o kaya CCTV sa tindahan. No? Sa tindahan, magkabit ka ng camera, makita ng monitor, tapos ka na. Pero ito hindi. Yung CCTV system, naka-integrate dun sa local air network. Yun ang pinaka-highway niya eh. So, papalitan din naman yung local air network. Gayunman, mas naghigpit na ang NAIA ng seguridad, lalo't bukas, bisperas na ng Pasko. Pinaigting ang police visibility at may mga assistance desk din sa loob ng paliparan. Ito yung listahan ng mga material na hindi pwedeng dalhin sa baggage at mahigpit ding pinagbabawal ng batas ang anumang uri ng biro na may kinalaman sa bomba. Ang parusa, 40,000 pesos at pagkakakulong hanggang 5 taon. Napansin ko na sobrang mahaba ang pila, tapos ang hirap pumasok. Paano po kaya yung mga late na sa kanilang flight? Oo, may iwan. Pero okay naman po. Buti naman pinapaigi yung dito, yung security. Pagpasok pa lang dyan, nung nagkuha kami ng mga bagay, sinisita naman nila, may mga tinatanong, pero hanggang doon lang. Madali ring makita ang Citizens Charter sa loob ng paliparan, kabilang ang mga karapatan ng bawat pasahero. At para matanggal na ang turing sa NAIA na worst airport in the world, patuloy raw ang koordinasyon ng MIA sa ibang ahensya para mapabuti ang biyahe ng bawat pasahero. Nakipag-ugnay na tayo sa MMDA, SPD, sa City of Parañaque and Las Piñas to easen up the roads leading to the airport. Coordination namin sa Civil Aviation Authority ay para maibsan o kaya mabawasan yung delay o kaya cancellation ng mga flights. Jessica, yung 3 pangunahing karapatan ng bawat pasahero, lalo na sa paliparan, ay una, yung right to information dun sa kanyang biyahe. Pangalawa, ay makuha niya yung full value ng kanyang binayaran. At pangatlo, kung may delay, dapat magkaroon siya ng compensation. At doon naman sa nabanggit ni MIA General Manager Honrado na hindi stand-alone yung CCTV, sinimulan daw na pirmahan noong November 2013 yung pagsasaayos ng mga kakulangan daw dito sa Terminal 3 at matatapos daw yan hanggang July 2014. Balik sa'yo, Jessica. We understand, Bam, no? Kaya lang, in this day and age na kahit sino nakakabili na ng CCTV, kahit nga mga ordinaryong bahay, mga maliliit na tindahan, meron ng CCTV parang ang hirap lang intindihin, no? Na yung airport natin kulang na kulang pala yung kanilang CCTV. Considering na ang nagpupondo dapat dito ay buwis ng bayan. Pero yung explanation, no, hindi lang daw ito isang sistema, kailangan interconnected lang. But let's provide context. No? So, since 2008, wala pa raw ito. So kailangan pa magkaroon nung una yung alitan nila Claudine Barreto, Raymart Santiago at nila Montulfo para ma-highlight na wala palang CCTV dyan or sira. As ngayon, meron na naman nangyaring pamamaril para ma-highlight na mukhang hindi siya nandun sa topmost priorities dito sa paliparan. Pero yun nga, kasi ang mindset ng mga tao ngayon for security, even in their own houses, no? Bumibili ng CCTV kasi madali na ngayon maka-acquire niyan. Pumunta ka sa Raon o sa mga mall, sa mga electrical shop. Meron na niyan Ang hirap lang talagang tanggapin na yung airport natin na pangunahin pa namang sinisecure
wala palang CCTV. At meron din nagtatanong ba, ano na daw nangyayari dun sa, although wala na yata, di na naniningil ngayon ng terminal fee, pero in the previous months or previous years, merong terminal fee hindi kaya raw pwedeng yun ang ginamit, pambili ng mga CCTV na yan. Although ang explanation naman dyan nila General Manager Honrado, ito daw yung mga pinambabayad sa mga kuryenteng ginagamit ng mga nakikicharge. Pero yung ganyang problem sa CCTV, what we can do siguro as a people is to follow up. Kasi as I can remember, nung nagkaroon ng brawl dati noong 2012, ang sabi magkakaroon this 2012, maglapit na mag-2014, wala pa rin. So siguro we should be vigilant and continuously yung ating pag-follow up. Jessica? Kasi ang terrorism is a worldwide concern ilang taon na yan. Surprisingly, wala palang CCTV yung ating airport. In any case, maraming salamat sa'yo, Bam Alegre.